Elder Ver. Thank you po sa Sir Ver. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Tayo po ay alam ko na may kagalakan tayong pumunta sa bahay ng Panginoon sa paggising pa lang sa umaga. Kaya nga po yung pong ating ginawit kanina, alam po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nga po ayon sa awit 100, Psalm 100, make a joyful noise unto the Lord, O ye land. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. Enter into His gate with thanksgiving. Come on! Hallelujah! Woo! Napakaganda pong lagi nating inuumpisahan ang ating pong araw-araw, ang ating umaga sa pagpuri po sa ating dakilang Diyos. So one more hand of praise sa ating dakilang Diyos. Woo! Hallelujah! Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating pong mga pinag-usapang believers, unfailing faith. I believe ngayon po siguro, marami na po tayong natutunan dito po sa mga great heroes of the Bible, heroes of unfailing faith. Sino ba yan? Marami na tayong, yung po talagang malalaking pangalan, like Abraham, yung usapan na, Noah, sino pa ba? David, Gideon, napakadami po yung mga talagang Moses. Marami na po tayong pinag-aralan, mga malalaking pangalan ng pananampalataya. At sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral, meron din pong hindi talagang malalaking mga pangalan ng pananampalataya. Gaya po ng ating ng pinag-aralan nung nakaraang buwan. Di ba? Yung pong bleeding woman. Bleeding woman, alayang mga lagyo. Bleeding woman lang. Yung Roman centurion, wala man siyang malaking pangalan. Sino ba? Yung last Sunday, sino po? Yung Canaanite woman. Praise the Lord. Ito po hindi malalaking pangalan, pero sa palagay nyo, hindi po tayo kasama dito. Kasama po tayo dito sa mga unfailing faith. Kaya nga po sa ating pinag-aaralan, ayan po natin lalo pang tumibay talagang yung ating panghahawakan sa mga salita ng Diyos para makita po sa atin na meron nga tayong unfailing faith. Amen. Amen. Patuloy po tayo dito po sa ating pinag-aaralan. At isa na naman pong hindi sikat na pangalan. Pero marami rin po nakakaalam kay Bart. Kilala niyo po yung Bart? Bart Timaeus. Yung pong mananampalataya ni Bart. Praise the Lord. Then they came, basahin po natin, yung pong ating pag-aaralan ngayong umaga ito. Hallelujah. Then they came to Jericho. As Jesus and His disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Praise the Lord. Next line. Yan. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up! On your feet! He's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Tayo po'y manalangin. Salamat po
Dakilang Diyos, sa umagang ito, sa isa pong maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Aming pong dalangin na patuloy ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Na muli ang aming pong pag-aaralan na magbibigay, tibay, pananampalataya, lalo pang pagsandal o dakilang Diyos, pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. Patuloy na mabuno po ang bawat puso, kaluluwa ng iyong tagapagdinig, kasama ng iyong lingkod na gagamitin, na wala kaming ibang pangalang itataas, maliban sa iyong pangalang, Kristo Jesus. Dakilang Diyos, ito po ang aming samadalangin na sa aming pag-uwi, hindi lamang sa araw na ito, sa mga susunod pang mga araw, pangahawakan po namin ang mga iyong mga salita na siyang aming sandigan ng aming pananampalataya. Ito po, dakilang Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat po yung magsabi ng Amen. Praise the Lord. Dito po tayo huhugot ng ating pag-uusapan. Maiksi lamang po. So, ilang verse lamang yan, 46 to 52. At dito po yung ating makikita kung ano nga ba ang pananampalatayang makikita po natin. Kagaya po ng ating mga sinabing mga hindi tanyag na pangalan, yung Canaanite woman, yung bleeding woman, yung Roman centurion, meron po tayong nakitang matinding pananampalataya sa kanila na pwede po nating gamitin. Halimbawa, gaya po ng ating pag-uusapan ngayong magang ito na si Bartimaeus. Shortcut po natin ni Romer. Praise the Lord. Hallelujah. So yung pong unfailing faith, bakit kaya may unfailing faith si Bartimaeus? Dahil po si Bartimaeus mismo dito po sa ating binasa, he publicly professed his faith in Jesus. He publicly professed his faith in Jesus. Balikan po natin yung ating pag-aaralan. Then came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus. Bar means son. Timaeus, yun na po, son. Bartimaeus. Andun na pala, no? Kakulit ko na po. Okay, son, which means Timaeus, sitting by the roadside, begging. And then, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Bakit po kaya dito po, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David. Bakit hindi niya Jesus of Nazareth? Bakit kaya Jesus, Son of David? Just a little background kay Bartimaeus. Si Bartimaeus po ay hindi isinilang na bulag. Apparently, along the way, nabulag po siya for some illness. Pero nang hindi pa po bulag si Bartimaeus, yung pong mga tao noon, they are being taught sa kanila pong murang edad, they are being taught about the Torah. Yung pong Bible, yung pong mga writings, mga ano pa ba yan? Mga prophets, yung mga bata po sa kanila pong 13 years old pataas, tinuturo na po sa kanila itong mga katulong ito. And apparently, Bartimaeus, nalaman na po niya kung ito pong si Jesus, Son of David, dahil po sa katuruan. Dahil po ang Son of David, ang ibig sabihin, alam niyo po yung pinag-aralan natin before, Son of David, ang ibig sabihin, the Messiah. The Messiah, the Savior. Alam po ni Bartimaeus, kasi nga, instead na sabihin niyang Jesus of Nazareth, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Alam po ni Bartimaeus kung sino ang tatawagan. At si Bartimaeus po ay hindi na rin siya nahiya. Kasi nga, ano pa yung kahihiya? Ano ba ang ikahihiya ni Bartimaeus? Bulag na nga siya. So, talagang todo na to. Sabi niya, Jesus, Son of David! At saka hindi lang po, hindi lang isang beses. Kung isang beses lang, maririnig naman siya ni Jesus, pero para maipakita lang yung talagang unfailing faith ni Bartimaeus, talagang hindi po siya tumigil ng kasi, Jesus, Son of David! Jesus, Son of David! So,
Hindi na po siya nahiya kasi sa pagsigaw po ng Son of David, marami pong mga tao doon. Bakit ka? Yung pong mga iba, marami, lalo na po yung mga Pariseo, hindi po naniniwala sila na si Jesus, si Son of David, pero ayaw nilang tanggapin na siya na nga ang Messiah dahil naghahanap pa sila, naghihintay pa sila ng ibang Messiah. Yung mga Jews during that period. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi na po nahiya si Bartimaeus na ipangalandakan na si Jesus nga ang Messiah, gaya po ng ating pananampalataya ngayon. Gaya po nung mga panahon po ng Lucas, basahin po natin, whoever is ashamed of me, ang sabi po ng salita ng Diyos, pag nakhihiya daw natin ang salita ng Diyos. Ano po sabi ng salita ng Diyos? The Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and the glory of the Father and of the angels. Gaya po ni Bartimaeus, inihingi po sa atin ngayon, sa ating pong unfailing faith na natutunan natin, ikakihiya ba natin ang ating Panginoon. Ngayon nalaman na natin na tayo nga talaga ay mga Kristiyano na. Meron pa ba? Kristiyanong hindi halata. This is a trustworthy saying. Sabi po sa salita ng Diyos, dito po sa Timothy, if we die with Him, tayo po ba ay handang mamatay alang-alang kay Kristo? Hindi naman po talagang sasaksagin ka, babarilin ka. Yung pong, di ba, alam natin salita ng Diyos, he who wants to follow me, let him deny himself and follow me. Deny yung pong namamatay po tayo sa kagustuhan ng laman. We will also live with Him. If we endure hardship, we will reign with Him. If we deny Him, ito po ang ating sinasabi. Gustong bigyang diin. If we deny Him, He will deny us. Sabi nga po ni Bishop, sa aming pong pag-aaral last Friday, yung denying lang po, hindi lang po yung talagang, hindi ko naman talaga kilala si Jesus. Yung pong denying, parang natatakot kang ipaalam na ikaw ay Kristiyano. Hindi lang po yun. Pero, having said that, makikita po na talagang dinideny mo si Jesus. Halimbawa, sabi ng mga tao, sa iyong mga nagnenegosyo, okay lang yan. Kahit mandaya ka ng konti, kailangan naman niya sa negosyo eh. Tapos, denying Jesus, hindi mo sasabihin hindi tama yan. Wala sa prinsipyo ng, nasusundan niyo po ninyo, yung talagang, yung katotohanan, gusto mong bigyan ng katuwiran, yung sinasabi ng mga hindi naniniwala kay Kristo. Yung po, that's only one part of denying Jesus. And many more sa inyo pong ating mga buhay. Sa ating pong paglalakad, sa ating mga pananalangin, nakikita ba talaga sa ating mga kausap, nakikita ba talaga na hindi natin dinideny? Sa ating pong mga ginagawa, araw-araw, denying Jesus, if we deny Him, sabi po niya, He will also deny us. Everyone who acknowledges me publicly, ito po yung sinasabi natin, publicly here on earth, yung pong mga iba, pag sinasabi nilang, tumawag ka sa, alam po natin kung sino ang tatawagin. O sige, tawag tayo sa taas. Alam na nang nasa itaas yan. Di ba yung madalas nating marinig yan? Baka nga, tayo sinasabi rin natin eh. Dahil nahiya tayong i-declare. Bakit hindi kaya natin masabing, sino ba yung nasa taas? Baka butiki lang yun. Hindi si Jesus. Yung nasa taas, alam po, tumawag tayo kay Jesus. Tumawag tayo sa taas. Bahala yung nasa taas dyan. Magpapagaling yung nasa taas. Sino ba yung nasa itaas? Itaas ng kisame? Itaas ng bubong? Itaas ng halaman? I-declare po, ito po yung sinasabi natin. Declare po natin na si Jesus talaga ang nagpapagaling, si Jesus talaga ang tumutugot ng mga panalangin, si Jesus talaga ang kasama natin araw-araw. The Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba alam po natin yan? He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Psalms 23. Alam po natin yan. He leadeth me in the path of righteousness. Yung pong daan ng katuwiran, ipakita po natin, nasa daan nga tayo ng katuwiran. Amen! Praise the Lord. Tuloy po natin. Ang sabi po ng binabasa, everyone who acknowledges me publicly here on earth,
I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, ayan. Do the math. Kaya po, we can do the math, but everyone who denies me on earth, I will also deny before my Father in heaven. So, ipakilala po natin. Sabihin po natin talaga kung sino talaga ang tatawagan pagdating ng mga pangangailangan. Minsan meron po akong kilala niyo rin siguro matagal na, nang hindi na siya gumagaling sa kanya pong panalangin. Binaw siya ng albularyo. Kaya true story yan. Pero siguro po, bahaya mintaging bano, mintanay po bano iminawas niya po talaga. Nagbalik po siya sa talagang sa tunay na Diyos. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Yesu Cristo. May mga, di ba, pag hindi po na didinig ka agad ng Diyos ang ating panalangin, punta ng Manawag, punta ng Bulacan, sasayaw-sayaw. Bari tayo yung pagpupunta ng Bulacan, ng mga dalaga, yung mga hindi nakakaanak, para daw sa uban. Di ba yun? Tama po yun? Yung pong yung nagpunta ng Bulacan. Huwag na kayong itaas ng kamay. Nagpunta ng Manawag. Balita po ang mga yang lugar na pinupuntahan ng kanilang alam na talagang sila daw ang tumuto. Isa lang po ang pwedeng tumugon ng ating pananampalataya. Kaya huwag po natin ikahiya kung sino ang tumutugon ng ating mga panalangin. Everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, alam po natin si Apostol Pablo, talagang binigay po lahat-lahat. Tinodo na ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa ipangalangdakan na si Kristo, ang kanyang tagapagligtas, dahil alam po natin ang buhay ni Apostol Pablo before he met Jesus on the road of Damascus. Remember, si Apostol Pablo na talagang pine-persecute yung mga Christians, ang ating Panginoon, at nang makilala po niya ang Panginoon, talagang tinodo na po ni Apostol Pablo. Kaya nga po sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko na ikinahihiya ang ebanghelyo. Ang sabi po ni Apostol Pablo, because it is the power of God. Yung ebanghelyo, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Everyone who believes, kailangan lang pong paniwalaan natin na merong nagliligtas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo Yesu. Gospel. The gospel po, ibig po sabihin ng gospel, the good news. The good news is none other than Jesus Christ Himself who came down here on earth na nagkatawang tao, namatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang po tubusin ang kasalanan ng tao na dapat sana tayo ang mamatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Remember Romans 6:23. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Nang magkasala po, ang mga unang tao na si Adan at si Eva, ano po ang naging kasalanan nila? Yung pong nag-aaral ng DEP. Kinain yung prutas. Tama ba? O yun lang ba talaga naging kasalanan? Ano ba talaga naging kasalanan? Ugat nung kinain ng prutas. Disobedience. Disobedience. Sinabi na ng Diyos, hindi naman yung pagkain ng prutas sinabi na ng Diyos na huwag na kayong kakain ng ipinagbabawal na fruit, and yet, sinuway nila ang Panginoon. Iyon po ang naging dahilan. Kaya nga po, nang dahil doon, nawala ang tao, nagkasala ang tao, at kailangan magbayad ang tao ng kasalanan. But long before, meron na pong plano ang Panginoon, ang Diyos para iligtas ang tao. Kaya nga, doon sa John 3:16, time and time again, ulitin po natin na hindi magbabago ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. And the word is Jesus, na binigay po ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sino man ang sa Kanya ay manampalataya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Baka hindi pa natin ginagawa ito. Make it a point today, this morning, bago tayo umuwi, siguruhin na natin, naisuko na natin ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo Jesus upang hindi na tayo mapahamak at makasama natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Come on! Woo! Pwede na po tayong matapos doon. Yun po ang puso ng Ebanghelyo. Mahal po tayo ng Diyos.
dahil nga nakilala natin ang Diyos, ito po sinasabi ni Apostol pa, huwag na po natin ikahiya ang Diyos na nakilala natin sa ating mga buhay. Amen. Nung marinig ako pa, it's about time na talagang tumindig na po tayo sa ating unfailing faith. Gaya po ng mga great men of God. Kahit po hindi great men of God, kasama na po tayo ngayon. Dito po sa unfailing faith na ating pong pinag-aaralan. Amen. First to the Jew, then to the Gentiles. Ito pong Gentiles, tayo po yun. Kasama po tayo sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Yung pong unfailing faith is boldly declaring that the Lord Jesus is the only Savior of the world. Wala nang iba. The unfailing faith is boldly declaring that the Lord Jesus, wala nang iba po. Hindi religion, hindi pagsunod sa batas, hindi maraming Diyos, yung mga ibang bansa po, lalo po sa India, thousands, millions pa yata yung kanilang Diyos. Baka, langaw, pati langaw. Can you imagine, pati langaw din yan. Tapos, ang sabi po sa kanila, pag meron kang alimawan, nagkawang gawa ka, tumulong ka sa kanila, tapos namatay ka, pag namatay ka na, Diyos ka sa kanila. Kaya nga, pero ito po yung kanilang unfailing faith. Para sa kanila, yung po ang unfailing faith, pero dito po, kaya nga unfailing faith talaga, yung tunay na unfailing faith is boldly declaring that the Lord Jesus is the only Savior. Kasama po tayo doon, Savior of the world. Aliligtas ako ng aking Kristo, Jesus. Amen. Si Bart po, yung kanyang unfailing faith, he never gave up on crying out to Jesus. He never gave up on crying out to Jesus. Ito po yung, ngayon alam na natin, si Kristo. Tapos, meron po tayong mga kanyang panalangin, meron pa tayong kanyang, siguro hanggang ngayon, Panginoon, talaga ba? Ikaw ba talaga ang Diyos na tutugon? Baka 1 year, 5 years, o talagang many years, hindi pa talaga tinutugon. Ano ba, titigil na kaya tayo? Sasabihin kasi ng Diablo siguro, no? Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi po yan Diablo, no? Sabi mo sa kanya, huwag ka susuko. Ayan. Huwag kang, sabihin mo na rin sa sarili mo, huwag kang susuko! Gaya po ni Bartimeus. Hindi po sumuko si Bartimeus. Sabi po ng ating binabasa, tuloy po natin. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more. Many told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. And then, dito po sa 49, patuloy po natin maya-maya. Kasi, dito po kasi, kaya nga, many rebuked him and told him to be quiet. Bakit kaya? Sila ba ay nabibingi sa sigaw ni Bartimeus? O sila ba talagang nabubuisit na sa pagsigaw ni Bartimeus? Hindi po talaga yon ang dahilan. Kasi po, marami po doon, yan pong ating sinabi kanina, marami doon, lalo na po yung mga Pharisees, yung mga leader ng mga iglesia, mga religious leaders, yung pong pag sinasabing Son of David, talagang dinideclare mo, Jesus is the Messiah. Jesus is the Messiah. Kaya nga po, he shouted even more. Pinatitigil siya. Pero nung pinatitigil siya, he shouted all the more. Paano ba yung shouted all the more? Jesus, Son of David. Ganda kaya na. Alam niyo ba yung sumigaw ka ng pabulong? Paano ka sisigaw ng pabulong? Phoebe, sumigaw ka daw ng pabulong. Romer, hindi, ganito yan. Pabulong! Oo, di ka lang sumagaw ng pabulong. Sigaw mo yung pabulong. No, kidding aside po. Yun po talagang Jesus, Son of David, pinatitigal, and he shouted isa more, Jesus! Son of David! Jesus! Son of David! Have mercy! Talaga pong, ano po sila, hindi po sila nabingi, nainis po sila dahil pilit na dinideclare ni Bartimeus na si Jesus talaga ang Messiah. Wala naman talaga ibang Messiah maliban kay Jesus. Wala naman talaga ibang makakatugon ng panalangin maliban kay Jesus. Amen. Yan po ang Jesus na ating pinaniniwalaan, sinasandigan.
Ngayon, hindi lang ngayon, bukas, siya pa rin po ang Jesus na tutugon ng ating mga panalangin. Come on! And then, ito po yung maganda. Jesus, nasa na ba tayo? Wala. May excitement. Ayun na, pa palaketan eh. Jesus stopped and said, you can do the math. Call him. So they called it the blind man. Cheer. Cheer up on your feet. He's calling you. Siguro po itong mga numano sa kanya, pumibigay sa kanya, na nung tumawag si Jesus, may nahimiglo. Kani-kanina lang, ha! Tumigil ka dyan! Siguro na talagang inis na inis sila. Pero nung nagsalita si Jesus, talagang pag ang ating pong Panginoon ang nagsalita, talagang meron pong power ang kanyang mga salita. Sabi niya, call him. So they called him and said, o yan. Sabi na, ayun, cheer up. Nagbago po yung tempo ng kanilang pananalita. Kanina lang. Binabawalan siya, nainis siya. Pero ngayon, nang si Jesus po ang nagsalita, when Jesus speak, I speak the name of Jesus. Diba? Meron po tayong inaawit. I speak the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Pag sa pangalan po ng Jesus, meron pong kapangirang galaw ang pangalan ng salita ng ating Panginoon. Yan po ang ating pagtiwalahan. Call him. So they called to hit the blind man. Cheer up on your feet. Ang sabi po, he's calling you. So pagkatapos po niyang tawagan, because he never gave up on crying out to Jesus. Ito po, yung nasa verse 15 na po tayo. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Throwing his cloak, he jumped to his feet and came to Jesus. Ano po, bakit kaya throwing his cloak? Kasama pa yung, hindi na lang nakabalabal siya. Tapos, siguro hindi siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy. Tapos, tumalig niya, tinatawag ka na. Binalibag kagad yung cloak niya. Kasi po itong cloak, meron pong yung pong mga mahirap noon, ito po yung kanilang balabal tuwing maginaw. Tapos ito po yung talagang parang lahat, mainit. Gamit po ito ng mga mahirap. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos sa mga matandang tipan, kahit hindi matandang tipan, sa bagong tipan pa rin, ang sabi ng Panginoon, pag meron po merong halaga, yung mga cloak, naisasangla po itong. Sabi nga, pag sinangla sa iyo ng isang mahirap ang kanyang cloak sa umaga, at hindi niya natubos, ibalik mo sa kanya dahil wala siyang gagamitin sa gabi. Ito po, kaya nga, di ba, binalibag po, throwing his cloak, alam na po ni Bartimeus, ito na, yung kasagutan sa aking panalangin. So, yung cloak kaya, ano kayang cloak ang pumipigil pa sa atin para pumunta? Tumakbo sa ating Panginoon. Kayo po ang nakakalam. Pero sabi po, talagang gusto nating pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Throw aside! Sa salita ng Diyos, itatapon na natin yung nagiging sagabal sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus para makita po natin kung paano po tumugon ang Diyos sa ating mga pananalangin. At ito pa po, talaga po yung mga salita ng Diyos, minsan komediya po, may pagka-comedy ang ating Panginoon. Throwing aside his cloak, he jumped to feet and tapos andun na si Bartimeus sa paanan ni Jesus. Tapos ang sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Can you imagine? Ito nga siya, alam naman ni Jesus, nabulag itong tao, tapos tatanungin pa, ano ang gusto mong gawin sa iyo? Gusto mong gawin ko sa iyo? Hello, Jesus! Can't you see? You can do the math! Hindi po ganun Baka sabihin niyo, binago ni Jesus, ni Pastor Jack, yung sinabi, ano lang po yun, para praising lang. Di ba? Obvious naman na kailangan niya talaga. Pero siguro nga,
para lang ipakita ni Jesus na talagang yung specific prayer ang tutugunin niya, yun po, yun po. Limbawa, o sige, Panginoon, gusto kong gumaling. O sige, magaling ka na. Oh, wala na akong arthritis. Pero Panginoon, bulag pa rin ako. Di ba? Kaya, in-specify po ni Bart na kailangan niyang makakita. Ito po, what do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Ano ba talaga ang gusto niyo sa Diyos? Sabihin niyo sa Diyos ang gusto natin sa Diyos. Come on! Panginoon, bigyan niyo ako ng service. Kahit tricycle lang. 10 yung ina yung anak. Paano magkakasya sa tricycle? Panginoon, bigyan niyo po ng service ang aming church para makapunta kami sa mga lugar na ito. Kahit single motor lang. Kahit ang dami nating pinupuntahan. Kaya nga tayo bumibili ng sasakyan para mapuntahan po natin ang nangangailangan makarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Come on! Kaya nga tayo nananalangin ng marami pang ng mga parking para mas marami po tayong madala sa Panginoon. Gamit po ang bawat isa sa inyo, ay pong ginagawang pagbibigay. Gamit po tayo ng Diyos sa magawa niyan ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, si Bartimaeus po, don't stop. Don't stop calling po sa ating Panginoon. When we call on the Lord, in distress, sasagot po ang Panginoon. I call on the Lord in my distress. Pag talagang wala na talagang ibang pupuntahan. Kaya nga, di ba, yung mga doktor, ang sabi nila, pag may nagkakasakit, wala na talagang pag-asa yan. Ipagpasa Diyos na lang natin. Yung mga doktor po, hindi po natin alam, pero maniwala pa rin kay Diyos. Di ba? Wala na tayong magagawa, ipagpasa Diyos na lang natin. Di ba, madalas po nating, o sige, bala ng Diyos. Ninong Diyos? Jesus, of course. Kailangan i-specify natin yung Diyos na si Jesus na nagpapagaling. Marami pong Diyos na ang ginagamit, ang Diablo na nagpapagaling din. Pero pag si Jesus na nagpagaling, sigurado po ang kanyang salita ay hindi magbabago. Pag sinabi niya, yun, hindi magbabago. Talagang makapangyarihan ang kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po ito, alam naman natin, tayo ay walang katuwiran, hindi matuwid, pero dahil po kay Kristo, ay ginawa tayong matuwid. Kaya nga po, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Diba? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Kasi po, when we pray, talagang ng kagalingan, righteous yung prayer natin. Pagpapray natin ng, halimbawa, meron tayong nakaaway na nagkasakit. Anong righteous prayer? Panginoon, sige, tuluyan mo na siya. Paano magiging effective yung righteous prayer? Hindi righteous prayer. The prayer of a righteous person is powerful and effective because a righteous person will always pray a righteous prayer. Righteous prayer. Kagustuhan ng Diyos na gumaling tayo. Kagustuhan ng Diyos na tugunin yung ating mga pangangailangan. Kagustuhan ng Diyos na maging mabuti ang ating kalagayan sa ating buhay. Kaya nga, yun ang ating laging ipinalangin sa ating dakilang Diyos. Come on! Alam na po natin, yung ating hotline. Ano yung hotline natin? Jeremiah 33, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things that you do not know. Wow! Wow! Kasi po, pag tumawag daw tayo sa Diyos, hindi lang siya basta tutugon, kundi magpapakita pa siya ng mga bagay na kamangha-mangha to Him who is able to do immeasurably, Ephesians 3:20, more than all we ask. Meron na nga tayong hinihingi, pero pag tumugon ng Diyos, higit pa sa ating hinihingi ang ibibigay ng Diyos. Ganyan po katindi ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, di ba meron tayong push
Ano? Ano? Si Kanye! One more time! And it's going to happen pag tumawag po tayo sa ating dakilang Diyos. Come on! Praise the Lord. Amen. Yung pong unfailing faith is believing that all things are possible with God. All things. Unfailing faith is believing that all things are possible with God. Walang pagdating sa Diyos, wala pong imposible sa Diyos. Di ba? Meron tayong laging inaawit. Walang mahirap sa Diyos. Ni Romer. Pwede yan? Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang tutuki. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Bawat araw ko ay hawak mo. Balik tadyatan Minuro yan Pero the point is, pagdating sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Pag sa tao, imposible na, di ba, sabi nga natin, imposible nang gumaling yan, magpas sa Diyos na lang natin. Dahil sa Diyos, walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Give God a hand of praise. At hindi lang yun, ang talagang nakakamangha kay Bartimaeus. Alam po ni Bartimaeus, Jesus, son of David, at talagang hindi po siya tumigil hanggang hindi tinutugon ng Diyos ang kanyang hinihiling. Gaya po ng turo sa atin, hindi po tayo titigil porket hindi pa natin natatanggap ang binibigay ng Diyos. At pag natanggap naman natin, huwag natin kalilimutan, sa Diyos pa rin yang galing yan. Gaya po ng ginawa ni Bartimaeus. He followed Jesus when his eyes were open. He followed Jesus when his eyes were open. So what do you want me to do? Balikan po natin. Jesus asked him, the blind man said, Rabbi, I want to see. Sabi po ni Jesus, go. Jesus said, your faith has healed you. Ang ating pong pananampalataya, susukatin po ng Diyos ang ating pananampalataya kung gaano po tayo magtitiwala sa pagtugon niya sa ating pananalangin. Panginoon, kahit bigyan mo lang ako ng ganito, parang nilalang mo lang. Pero ibibigyan naman ng Diyos kasi yun ang panalangin mo Bibigyan ka ng lang. lang. Di ba gaya ng ating pinapanalangin kanina, gusto natin ng service, kailangan natin sasakyan, yung malaki. Ito muna, pag Panginoon, gusto ko ng sasakyan, bago! Pag-pray kayo po ito, malayo ko lang. Siyempre, atina ako pero niwaring niya mag-pray kayo kaya taong bago sakyan. Di ba? Sabi nga ni Pastor Manny, taka na magpa-plastic. Pastor Manny, kagabi. Ito doon na natin. Dahil ang Diyos natin, mayaman ng Diyos, kayang ibigay ng Diyos. Ang gusto natin ilingin sa Kanya, huwag natin ilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga po, pagkatapos po nun, Jesus said, your faith has healed you. Immediately, alam po natin, he received his sight and followed Jesus along the road. So nabuksan na po ang mata ni Bartimaeus. Siguro balikan lang natin. Panginoon, okay na ako kahit makaaninag lang ako ng konti. Panginoon, kahit isang mata na lang, pwede na. Pero si Bartimaeus, yung pong sabi natin kanina, itinodo na ni Bartimaeus ang kanyang panalangin sa Diyos. Panginoon, gusto kong makakita. At nang makakita po si Bartimaeus, talagang ang sabi po natin pinag-aaralan, when he received his sight, immediately he received his sight, followed Jesus along the road. Ito po yung ating sinasabi kanina. Pag tinugon po ng Diyos ang ating panalangin, alam naman natin, siguro time and time again, ulit-ulitin lang natin. Pero alam niyo na yung kwento, di ba yung mga nagpe-pray ng business. Tapos, wow, tinugon ng Diyos ang business. Lumagaw yung business. Hindi na nakapag-church. Panginoon, ito kasi yung aking panalangin sa iyo, yung aking business. Yung aking mga itik ay dumami na, Panginoon. O bakit ka na hindi nag-church? Sabi ng mga kasama nila, hindi, walang mag-aalaga ng mga itik ko Di ba? Walang mag-aalaga. Walang magbabantay ng mga itik ko.
Naalala ko lang, di darling ko, nung ka rin yun. Darling, nung ka rin ko. Meron siya na narinig. Ngayon daw, noon, pag umalis tayo, iniiwan natin yung aso para bantayan yung bahay. Ngayon, hindi tayo makalis dahil walang magbabantay sa ating mga aso. Bali po, pati rin aso yun, pag birthday dala. Kaya, bali, ayaw mo yung kaya din, eh. Makamanicure na po. Putalala ka tagdaran, kay mo, makadiaper na po. Di ba? Talagang, yung panahon po ngayon, worse po, sa may ibang lugar, kinakasal po ang tao sa aso. Ito po, totoo po yan. Sa may ibang lugar, kinakasal yung mga tao sa aso. Panginoon, saan po niya nakita? Nalaman ng katulong ito. Kaya nga po, pinag-aaralan natin unfailing faith para po makita po natin talaga ang daan tungo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Nung rin ako. Kasi po, yun nga po, sinasabi ko, yung balikan ko si Itik. Balikan ko lang si Itik, naalala kong balikan si Itik. Yun nga, Panginoon, tapos nag-rapture. Remember yung kwento? Alam na natin yan. Nag-rapture. Tapos, naiwan yung binigyan ng negosyo. Panginoon, ba't mo ako iniwan? Na-rapture na pala. Andito ba ako? Walang magbabantay ng Itik mo. Sabi ng Panginoon. Yung pong isang babae, matagal din siya hindi nagkaanak. Gaya po siguro, si Ana, remember po, si Ana ba, si asawa po ni Zechariah, si Elizabeth, di ba, baog din, ng anak. Pero ano lang po yun, side track lang yun. Pero meron pong nangyayari, wala siya talaga. Binigyan naman ng Panginoon, nagpapili sa pastor, tapos nagkaroon ng anak. Tapos, hindi lang isa, 2, 3. Tapos, hindi na nagpupunta ng, padalang yung pagpupunta ng church. Sister, bakit hindi ka na nagpupunta ng church? Kasi po, nung pinalain niyo ako ng magkaroon ng anak, ito po binigay ng Panginoon. Ako ng 3 anak ngayon. Kaya, busy po sa pag-aalaga sa kanila. Pero gusto mo pumunta ng church talaga? Opo, pastor, talagang gusto ko talaga makabalik sa church. O sige, mag-pray ulit tayo, sabi niya. Panginoon, alisin mo po sa kanya ang kanyang mga anak. Pastor, mag-church na po ako. The point is, pag binigyan po tayo ng pagpapala ng Diyos, huwag natin kalilimutan sa Diyos nagagaling ang mga pagpapala. Ibalik natin ang pasasalamat sa ating Diyos. Sundan natin ang mga salita ng Diyos. Itindi po natin. Noon po, alam po natin, pinatawad tayo ng Panginoon. Pero nadideny po natin si Jesus. Pag pinatawad tayo ng Panginoon para hindi tayo marunong magpatawad. We are denying yung pong nalaman natin sa Diyos. Dinideny natin sa Diyos. Pag talagang binigyan ng Diyos na yung my sins are gone. My sins are gone. Hindi. Amazing grace na di ba? Si Bartimaeus. Bulag kasi Nalala ko. Sinabi din ni Pastor Manny Gabiti, konti lang. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm seen. Tama ba? Blind pala, no? Robert, correct mo kasi. I was blind, but now I see. Baliktad yan, Pabunirang Jebeng. Amazing grace, how sweet the sound was raised that God like me. Ayun. I was lost, but now I stand
'Twas blind, but now, yun pala yun! 'Twas blind, but now I see my chains are gone! Ano na ako? Woo! Nakaka-excite po talaga. Woo! Praise the Lord. Anyway, kayo na lang magtuloy mamaya. Nagising ko po sis. Praise the Lord. Kaya nga po, ito po kasi yun yung sinasabi natin, Jesus told him, dun po sa John 9:39, na po, I enter this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see, but they are blind. Ito po yung sinasabi natin, nakikita na natin ang katotohanan, pero hindi pa natin ginagawa ang katotohanan, nagbubulag-bulagan po tayo. Nakikita natin ang mali, nagbubulag-bulagan po tayo. Iyon po yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Kaya nga po, din talagang pagsunod kay Jesus, todo. Wala na pong deny. Pag sinunod po natin ang ating Panginoon. Some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, are you saying we're blind? Ito po ang sinasabi ni Diyos. They are spiritually blind. Ito po ang gustong bigyan din ni Jesus sa kanyang mga kausap. If you were blind, you wouldn't be guilty. Jesus is blind. But you remain guilty because you claim you can see. Meron silang mga mata pero hindi nakakakita. Paano yun Meron silang mga mata pero hindi nakikita. Nagbubulag-bulagan po sa talagang katotohanan. Si Jesus nga ang tunay na Messiah. So, si Bart po, pagkatapos po niyang matanggap ang kanyang kagalingan, sumunod na po siya kay Jesus. So, tuloy-tuloy na po tayo. Huwag na po nating balikan yung dati nating buhay. Pag sumunod na po tayo sa ating Panginoon, huwag nating kalilimutan, pasalamatan ang pinanggagalingan ng mga pagpapala. Higit sa lahat, ang pinanggalingan po ng ating kaligtasan. Palakpan po ang Panginoon. Unfailing faith is seeing the goodness and faithfulness of the Lord Jesus. Unfailing faith is seeing the goodness and faithfulness of the Lord Jesus that move you to love Him and follow Him. Remember po yung ating inawit kanina? Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after me. Okay din po. Surprising yan din. Yan po sinasabi, tuloy po natin yung sound kanina. Surely, dito po sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me. Ito po ang pangako ng Diyos. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Basta alam po natin kung sino ang tatawagin natin. Gaya po ni Bartimaeus. Si Bartimaeus po, yung po kanyang unfailing faith, when he publicly professed his faith in Jesus, Bartimaeus, alam po ni Bartimaeus kung sino ang kanyang tatawagan. Alam po ni Bartimaeus kung sino ang kanyang tatawagan, like Jabez. Remember Jabez, the prayer of Jabez? And Jabez called to the God of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob. Ito rin po yung tinawag. Alam po ni Bartimaeus kung sino ang tatawagin niya, Son of David. Ito na po yun. Isa lamang po ang pwedeng makatugon ng ating mga panalangin. Only Jesus Himself. At wag po tayong kitigil. He never gave up on crying out to Jesus. Hindi po siya tumigil sa pagtawag kay Jesus. Dahil alam po niya, ito yung paraan kung paano tumawag sa Panginoon. Hindi ka titigil. Never give up. Hanggang hindi po tinutugon ng Diyos ang iyong panalangin. At kapag tinugon na ng Diyos ang ating mga panalangin, ang sabi po natin, He followed Jesus when His eyes were open. This is the response sa tugon po ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi po tayo atras, kundi tuloy-tuloy po, forward. Wala nang pong, lumakad ka ng pasilong, wala nang pong lakad ng pasilong, wala namang ganun, pag talaga pang paabante ng paabante. Pag kay Jesus po, wala nang atrasan. Amen? Handa ba tayo kay Jesus?
Wala nang atrasan. Todo na to. Gaya ni Bartimeus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Siguro po, I would like to end with this. Gawin kaya natin ganito. Ne? Yung po sinasabi nating mga mananampalataya, great heroes of God. Yung po sinabi natin ganito, maraming mga tao, yan po sinabi natin kanina, naniniwala sa maraming Diyos. Naniniwala sa religion. Kanina ako mibait, kanina ako mati. Diba? Dito ako sinilang, dito ako mamamatay. Yun po ang kanilang unfailing faith nga, pero kanino nakasandal? Yung kanilang pananampalataya sa mga mabubuting gawa, sa mga good works. Meron po tayong, I believe, hindi pa rin tumitigil ang pangangailangan. Marahil, kayo po ang nakakalam. Meron kailangang kagalingan. Think of healing that you are in need right now. Restoration po ng relationships sa family, mga anak or asawa, mga pangailangan talagang matinding financial breakthrough na kailangan po natin. Whatever it is, na nasa inyo pong puso ngayon, ganito po ang gawin natin. Kayo po, sabi po ng ating pinag-usapan, the unfailing faith of Bartimeus. The unfailing faith of Bartimeus. Sa ating pong pananalangin, bago po tayo mag-communion, palitan po ninyo ang pangalang Bartimeus. The unfailing faith of Jewel. The unfailing faith of June. The unfailing faith of Opel. Ilagay po ninyo ang inyong pangalan. Manalangin po tayo ngayong umaga. Hallelujah. Siyam na lang makante. Sabihin po ninyo sa Diyos yung inyong unfailing faith. Hallelujah. Siyam na lang makante. Tara lang makaya. Amen. Narinig po ng Diyos ang inyong panalangin. Hindi po magbabago ang katapatan ng Diyos. Lagi po siyang nandiyan, nagiginig. Hindi lang basta nagiginig, kundi tutuparin ang pagkikita, ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. In all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Siyam na lang makante, tara lang makaya. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong katapatan
sa katotohanan ng iyong mga salita na iyon ang sinabi, dakilang Diyos, doon sa Roma 8:32, kung ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak sa amin, ng aming kaligtasan, ng pangakong buhay na walang hanggan, ano pa ang hindi mo kayang ibigay? O dakilang Diyos. Kaya nga, muli patuloy, O Diyos, sa umagang ito, praying for healing, O dakilang Diyos, thanking you for healing na ino ang ibinigay sa bawat isa sa iyong mga anak. Kagalingan, O dakilang Diyos, ng mga karamdamang pisikal. Kagalingan, dakilang Diyos, ng mga relasyon na hindi nagkakaunawaan. Restoration. This is now happening, dear Jesus. Dahil sa iyo, walang mahirap, walang imposible. Pagpapatawaran sa bawat isa, dakilang Diyos, gaya ng iyong binigay sa aming kapatawaran. Hallelujah, hallelujah. Na lagi naming matutunan at may apply, O Diyos, may pamuhay ang katotohanan ng iyong mga salita. Financial breakthrough, O dakilang Diyos, makakalaya ang bawat isa sa iyong mga anak sa mga utang. Hallelujah, hallelujah. Iba yung pagpapalang pinansyal, O dakilang Diyos, sa trabaho, sa mga negosyo, dakilang Diyos, ibubuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak na patuloy magtitiwala sa kapangyarihan iyong mga salita. Higit sa lahat, O dakilang Diyos, kasama ng aming panalangin, kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. May pangaral namin, O dakilang Diyos, may bahagi namin ang iyong ebanghelyo sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Higit sa lahat sa aming mga mahal sa buhay. Nais mo rin silang maligtas, pakasama namin sa buhay na walang hanggan. Ayaw mo ang bawat isa'y mapahamak, ang bawat isa'y lumapit sa iyo ng may pagsisisi. Ito po ang aming pasalamat, ang aming panalangin, O dakilang Diyos, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Your goodness is running out.